Tinitingnan ng Minnesota Timberwolves ang posibilidad na makuha si LeBron James ng Los Angeles Lakers bilang higit pa sa isang kapanapanabik na pantasya ngayong off-season. Dahil bukas ang posibilidad na makuha si James, naudyukan ang Timberwolves na maglatag ng offer na nakasentro kay Anthony Edwards upang hikayatin ang magiging Hall of Famer. Pinaigting ng Minnesota Timberwolves ang kanilang pagsisikap na makuha si James at naniniwala silang malaki ang tsansa nilang makuha ang isa sa pinakamahuhusay na player sa kasaysayan ng NBA. Isinulat ni John Krawczynski ng The Athletic ngayong araw. Ayon sa mga source na humiling ng anonymity upang makapagbahagi ng mga detalye tungkol sa patuloy na pag-uusap, nakipag-ugnayan ang Timberwolves sa mga kinatawan ni James gamit ang isang matapang na offer, makipagsanib puwersa kina Anthony Edwards, LaMelo Ball, Jaden McDaniels at Rudy Gobert upang habulin ang isang kampyonato na maaaring tuluyang wakasan ang debate kung sino ang pinakadakilang player sa lahat ng panahon. Ang katotohanang 2 beses nang muntik makapasok ang Wolves sa NBA Finals sa nakalipas na 3 season ay nagpapakita kung gaano na sila kalapit sa tuluyang pag-abot sa kanilang layunin. Ang pagsasama nina Edwards at Ball, isang 6'7" na mahusay na playmaking guard na unang makakaranas ng seryosong kompetisyon para sa panalo sa kanyang career, ay itinuturing na isang matalinong hakbang na maaaring magbigay sa kanila ng isa sa pinakamalalakas na backcourt sa buong liga. Kilala si Ball sa kanyang mahusay na court vision, kakayahang lumikha ng opensa para sa kanyang mga kakampi at husay sa pagdidikta ng takbo ng laro. Samantala, si Edwards ay isa ng maaasahang scorer at leader ng team na patuloy na nagpapakita ng pag-unlad sa bawat season. Kaya naman, bakit hindi pa dagdagan ang kanilang lakas sa pamamagitan ng pagkuha kay James bilang kapalit ni Naz Reid na na-trade sa Hornets bilang bahagi ng kasunduang nakasentro kay Ball? Sa edad na 41, patuloy pa ring pinatutunayan ni James na isa siya sa pinakamahusay na player sa kasaysayan ng NBA. Kaya pa rin niyang gumawa ng pambihirang mga laro sa pag-atake, ipakita ang kanyang versatility sa low post, at akuin ang responsibilidad sa mga kritikal na sandali ng laban. Bukod sa kanyang kakayahan sa pag-score, malaki rin ang maitutulong niya bilang veteranong leader na magbibigay ng gabay sa mas batang player ng team. Siyempre, hindi magiging madali ang pagkuha sa kanya dahil marami ring ibang teams ang naghahangad na makuha ang serbisyo ng veteranong scorer na nagtala ng 20.9 points kada laro. Gayunpaman, may sapat na dahilan ng Wolves upang maniwalang mayroon silang magandang pagkakataon na manaig sa kompetisyon. Kung mabubuo ang tambalang James, Edwards at Ball, maaari itong maging isa sa pinakamapanganib na trio sa NBA at magbigay sa Minnesota ng mas malaking tsansa na makipaglaban para sa kampyonato sa mga susunod na season. Sa kabilang balita, nagsimula ang 2026 NBA California Classic Summer League sa isa sa pinakamalalaking sorpresa ng araw nang durugin ng Golden State Warriors Gold ang Los Angeles Lakers sa score na 104-72. Bagamat hindi binibilang ang mga laro sa Summer League sa opisyal na standings ng regular season, nagsisilbi itong unang pagkakataon upang masilip ng mga fan ang mga posibleng susunod na star ng NBA. Agad na naging usap-usapan ang laban dahil sa napakahusay na debut ng rookie ng Warriors na si Yaxel Lendeborg na ipinakita kung bakit malaki ang naging tiwala ng Golden State sa kanya noong NBA draft. Mula sa pagsisimula ng laro, naglaro ang Warriors Gold nang may matinding enerhiya at kumpiyansa. Ang mahusay nilang ball movement, mahigpit na depensa at epektibong 3-point shooting ang naging dahilan upang tuluyang mahirapan ang Lakers sa buong laban. Maaga silang nakabuo ng malaking lead at hindi na pinayagang makabawi ang LA. Mataas ang kanilang shooting percentage habang paulit-ulit nilang napilitang magkamali ang Lakers sa pamamagitan ng turnovers na nagbigay ng maraming madaling puntos sa fast break at lalo pang nagpalaki ng kanilang lead habang tumatagal ang laro. Ang pinakamalaking kwento ng laban ay walang iba kundi ang debut ng rookie forward na si Lendeborg. Bilang ika-11 overall pick sa draft, ipinakita niyang handa na siyang makipagsabayan sa profesional na antas. Nagtala siya ng 19 points, 6 assists at 5 rebounds sa loob lamang ng 22 minutes habang hindi pumalya sa kanyang mga attempts mula sa field. Mas lalo pang namangha ang mga manonood nang maipasok niya ang 4 na sunod-sunod na 3-pointers sa first half.
Ang kanyang kumpiyansa at husay ay agad na nagbigay ng sigla sa Warriors at pinatunayan ang kanyang pagiging versatile. Isang katangiang dahilan kung bakit isa siya sa pinaka-inaabangang prospects sa draft ngayong taon. Hindi lamang sa pag-score nakita ang naging epekto ni Lendeborg. Ipinamalas din niya ang mahusay na court vision sa paghahanap ng mga kakampi, pinabilis ang takbo ng opensa sa transition, at naging epektibong depensiba laban sa iba't ibang posisyon dahil sa kanyang haba at atletisismo. Ang kanyang kakayahang makatulong sa halos lahat ng aspeto ng laro ay nagpakita ng kumpletong talento na inaasahan ng Golden State na magiging malaking bahagi ng kanilang team sa regular season. Pinuri rin siya ng coaching staff ng Warriors dahil sa kanyang mataas na basketball IQ at kakayahang maglaro sa iba't ibang posisyon na nagpapahiwatig na maaari siyang maging mahalagang bahagi ng rotation ng team sa mas maagang panahon kaysa inaasahan. Malaki rin ang naging ambag ng iba pang player ng Golden State. Nagpakitang gilas si Will Richards sa kanyang mahusay na outside shooting, habang ang kolektibong opensa ng Warriors ay naging isa sa pinaka-epektibo sa unang araw ng Summer League. Nagtala ang team ng humigit kumulang 65% shooting mula sa field, isang napakataas na porsyento anuman ang antas ng kompetisyon. Sa depensa naman, napuwersa nila ang Lakers na kumuha ng mahihirap na shots na kontrol ang rebounding battle at paulit-ulit na sinira ang daloy ng opensa ng kanilang kalaban. Para naman sa Lakers, kailangan pa nilang pagbutihin ang kanilang opensa, depensa at teamwork kahit na nagpakitang gilas sina Cameron Carr at Arthur Kaluma. Nahirapan silang makasabay sa Warriors matapos magtala ng mababang shooting percentage. Samantala, mahalagang tandaan na ang Summer League ay nakatuon sa pag-evaluate ng mga rookies at batang players, kaya hindi pa ito sukatan ng magiging performance sa regular season. Para sa Warriors, ang impresibong debut ni Lendeborg ay nagpapataas ng posibilidad na magkaroon siya ng mahalagang papel sa team sa darating na season. Habang papalapit ang pagsisimula ng 2026-2027 NBA regular season sa huling bahagi ng taon, hindi matutukoy ng isang Summer League game ang magiging kapalaran ng alinmang teams sa paghabol sa kampyonato. Gayunpaman, ang mga performance tulad ng ipinakita ni Lendeborg ay tiyak na nagbibigay ng matinding pananabik sa mga fans at maging sa mga opisyal ng team. Ang mga batang players na nag-e-excel tuwing Hulyo ay kadalasang dinadala ang kumpiyansang iyon sa training camp kung saan lalong tumitindi ang kompetisyon para sa mga roster spot. Ang kumpiyansang nabubuo sa Summer League ay maaaring magbunga ng mas magagandang laro sa preseason at mas malaking pagkakataong makapag-ambag kapag nagsimula na ang mga opisyal na laban. Sa huli, ang kapanipaniwalang panalo ng Warriors Gold laban sa Lakers ay higit pa sa isang panalo sa pagbubukas ng Summer League. Ipinakilala nito sa mga fans ng NBA ang isa sa pinaka-promising young talents ng liga, si Yaxel Lendeborg. Ang kanyang kahanga-hangang all-around performance kasabay ng mahusay na kolektibong laro ng Golden State ay nagbigay ng kapanapanabik na sulyap sa kinabukasan ng organisasyon. Bagamat mahaba pa ang landas bago magsimula ang regular season, maraming dahilan ang Warriors upang maging positibo matapos masaksihan ang napakagandang debut ng kanilang pinakabagong first round draft pick.